Nangangamba po ang Department of Labor and Employment na mawawalan ng trabaho ang 60,000 Pilipino. At ayon sa DOLE, yan ay sa electronics sector pa lang. Katunayan ngayong Pebrero sa isang multinational company sa Cavite, halos 2,000 empleyado ang sabay-sabay na mawawala ng hanap buhay. Saksi si Mark Salazar. Magsasara ng sangay sa General Trias Cavite ng Intel Technology Philippines, ang isa sa mga pinakamalalaking maker ng microprocessor sa buong mundo. 1,800 empleyado mawawala ng hanap buhay, kabilang si Nila na 12 taon nang nagtatrabaho rito. Siyempre masakit din yan sa part namin. Lalo na 12 years na. Oo naman, kasi yan yung naging buhay mo eh. Work, bahay, yun lang yung family mo. Ayon kay Nila, sapat naman daw ang separation package na alok ng Intel at mga skilled o may kakayanang technical naman ng mga mali-layoff. Pero maging sila, hindi tiyak kung saan muling magsisimula. Baka mag-stay muna dito, tingnan ko muna yung, kasi mahirap din yung up and down ng sa ibang bansa. 35 taong na malagi sa Pilipinas ang Intel. Pero hindi lang naman sa Pilipinas sila magsasara, kundi pati raw ang 2 nilang factory sa Malaysia at 2 sa Amerika. We are, of course, all saddened by the news, but we understand it is a business decision. It is driven by current market conditions. Mismong si Arlita nga na 9 taon nang nasa Intel at may mataas ng posisyon, hindi rin inakalang darating pa sa kanyang masasama siya sa istatistika ng mga unemployed. Siyempre, I'm thinking about options. I know right now it's very difficult. At mahirap nga raw talaga ang buhay. Sa kalapit na lalawigan ng Laguna, pinasisiyasat na ng Trade Union Congress of the Philippines sa Department of Labor ang di umano'y pagle-layoff ng may 35,000 empleyado ng Laguna Technopark. Ayon sa DOLE, hanggang 60,000 o 12% ng mga empleyado sa electronic sector ang posibleng maapektuhan ng global economic crisis. Inaasahan ding tatamaan ang garment sector ng bansa dahil sa humihinang export industry. Sa kanyang pagbisita sa Cavite kanina, ipinag-utos na ni Pangulong Arroyo sa Philippine Economic Zone Authority ang rematching at retraining ng mga Pilipinong mali-layoff. Yan ay sa pag-asang makakakuha sila ng trabaho sa ibang industriyang nangangailangan daw ng mga tauhan. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.